pantay-pantay na karapatan at walang basihan sa kahit anumang uri ng kasarian, hindi na dapat pinagtatalunan yan. Dahil kung meron para kay Manong, meron din dapat para kay Manang. Kaya nabuo ang Magna Carta for Women. Ang tanong, may idea ba ang ating mga kababaihan sa kanilang karapatan? Yan po ay ating tunghayan. Lourdes, pagtimpla mo akong kape. Andyan ka na pala. May magandang balita ako sa'yo. Na-promote ako sa trabaho. Ano ba yan, Lourdes? Hanggang ngayon ba naman? Wala pa pala nalulutong ulam? Pasensya ka na. Late na kasi akong nakauwi dahil sa promotion ko. Lourdes, alam mo, mas maigi pa mag-stay ka na lang dito sa bahay eh. Tingnan mo maya-maya, mananawa ka din yan sa trabaho mo. Alam mo, kayong mga babae, pang-kusina lang kayo na babagay. Kaya, tantanan mo ko sa dream job mo yan, ha? Isa lamang po yan sa cases na pinagdadaan ng diskriminasyon ng kababaihan sa Pilipinas. At dahil dito, nabuo ang Republic Act 9710 o mas kilala sa tawag na Magna Carta for Women, isang batas para sa proteksyon ng karapatan pantao ng kababaihan na naglalayon na tanggalin ang lahat ng uri ng diskriminasyon. At lagi po nating tatandaan na ang Magna Carta for Women ay saklaw lahat ng babaeng Pilipino, anuman ang edad, pinag-aralan, trabaho, propesyon, relihiyon o uri ng etnisidad ay saklaw ng Magna Carta for Women. Binibigyan ng batas na ito ng nabubukod na pansin ang kalagayan ng mga batang babae, matatanda, may kapansanan, mga babae sa iba't ibang larangan. Kaya po sa ating mga kababaihan, dapat po'y alamin nyo ang inyong karapatan dahil ito po ang magsisilbing inyong panlaban.